Nako, nagkaloko-loko na. Aba ay magkaibang statement ni Congressman Bong Suntay ng ika-4 na distrito ng Quezon City at yung kanyang mismong asawa tungkol sa issue doon sa malaswang sinabi ng congressman sa isang actress na si Ann Cortez. Pakinggan po ninyo itong report na ito. At pati yung kanyang mga paliwanag. Ay naku, sinasabi kasing hindi raw natuwa daw yung kanyang asawa. Hindi naman pala totoo. Sino ba namang babaeng matutuwa dyan sa ganyang klaseng paliwanag? Pakinggan nyo itong balitang ito. Natawa. Natawa. Alam mo, iba-iba. Yung misis ko natawa dahil alam naman nila. Yung kapatid ko sinabi, bakit mo sinabi yan, kuya? Depende sa sa konteksto. Yung mga kaibigan kong lalaki, nung nag-viral, sabi, idol kita talaga. Kita mo, pinagyayabang pa. It depends on how people appreciate it. Sa panayam sa Politico Nightly ng Billionaire News Channel, sinabi ni Congressman Bong Suntay na naging magaan ang pagtanggap ng kanyang asawa sa bastos na pahayag niya tungkol kay Ann Curtis. Pero sa exclusive na pahayag ni Mrs. Sheila Suntay sa Billionaire News Channel, mariing pinabulaanan niya ito. Giit din niya, hindi siya at kanilang mga anak sumasang-ayon sa ginawa ng kanyang asawa at hindi raw siya natawa. Humingi rin siya ng tawad kay Ann Curtis. Anya, no woman should ever be spoken about that way and that she stands with the actress. Pakiusap din ni Sheila, wag nang idamay sa issue ang kanyang mga anak, nais na lang daw nilang manatiling pribado. Sa Politico Nightly, sinabi pa ni Congressman Suntay, imbis na pag-usapan ang kanyang sinabi tungkol kay Curtis, mas dapat pagtuunan daw ang mga mas mahalagang bagay gaya ng ekonomiya at ang impeachment ni VP Sara. And let's focus on what is important. Let's focus on yung problema ng bansa. Mas magkakaroon pa ng problema. GDP is what? 4.2%. It's going down. Direct foreign investment is very low. Inilalayo niya ang issue. Oil prices, fuel prices will definitely go up. We don't know how long because gera ito. Pinag-uusapan namin is paano i-impeach si VP Sara knowing na 2 taon na lang. Pwede naman, Duterte ang dating. Vote her out of office if she runs for any position, then vote her out. Pero pinuna ng ilang Quezon City officials ang tila diversionary tactic ni Suntay. Sa statement na nakapost sa Facebook page ni QC Vice Mayor Gian Soto, iginiit ng Quezon City Council na pagpapakita ng kawalan ng respeto sa kababaihan ang mga sinabi ng kongresista. Binagyang diin ng konseho na ang ganitong remarks ay walang puwang sa public discourse at salungat sa values of respect and gender equality na pinaninindigan ng QC government. Anila mananatiling committed ang QC Council sa alituntunin na lahat ng kababaihan ay makatatanggap ng dignidad, respeto at patas na pagtrato. Una na ring naglabas ng pahayag si Quezon City Mayor Joy Belmonte at kinastigo ang naging asal ni Suntay. Para sa agenda, Pierre Pasto. Thank you sa Billionaire Channel. Isa sa mga respetadong news television sa ating bansa ngayon. Ayan kita nyo. Tama yung sinabi ng Vice Mayor ng Quezon City. Dinadivert yung issue. Ang sinasabi ni Suntay, pag-usapan natin tungkol sa epekto ng war sa magitan silangan at saka wag yung impeachment dahil mag-e-eleksyon na. Kita mo. Ang issue rito, Mr. Congressman, pasintabi na yung ginawa mo na hindi karapat-dapat ginagawa ng isang lalaki at ng isang mambabatas. Kaya wala kang kakampi, pati yung asawa mo, nilaglag mo Isipin mo, sinabi mo na yung asawa mo natuwa. Pati yung anak mo parang natuwa doon sa nangyari. Siyempre, nagsalita na, hindi talaga nakakatuwa yun. Ano sabi ng asawa mo? Hindi ako natuwa, hindi totoo yan. Nakita nyo pati, kayong mag-asawa, kayo mismo magkaiba ng statement. Saan maniniwala ang tao? So, Congressman, pasintabi na po, ito'y bahagi lang ng pagbabalita, walang personalan. Pero sa iyo rin ang galing ang lahat ng ito. Ikaw ang nag-umpisa, ikaw ang nagdadivert ng istorya, pinagtatakpan mo yung ginawa mo, tapos pati yung asawa mo ay iba ang sinasabi ka sa sinasabi mo. Paano yan? At si Mayor Belmonte at yung Vice Mayor Soto ng Quezon City may karapatan yung magsalita. Kasi taga Quezon City ka, Congressman, ng 4th District. Hindi papayag yung local government na ganyan ang sitwasyon. At ganyan ang
ang mangyayari, kawalan ng respeto sa mga kababaihan. Lalo na sa Quezon City, lalo na sa buong bansa. Mas marami ang kababaihan kaysa kalalakihan. Pero malinaw na po yan ay kabastusan, paglapastangan sa ating kababaihan ang iyong ginawa. Umamin ka na. Hindi sapat yung magsorry, pagkatapos ngayon papalapasin mo pa na natawa yung pamilya mo sa isong yan. Aminin mo na, galit yung pamilya mo, ayaw mo lang aminin in public. Sa totoo lang. Kasi walang matinong babae sa buong Pilipinas ang matutuwa sa ginawa mo. Nakita mo ngayon, pinaglalaroan ka na sa telebisyon, pinaglalaroan ka na ngayon sa social media. Pagkatapos ayun, ang grupo ng kababaihan sa Kongreso o nag-file na sa Kongreso ng impeachment, ng Ethics Committee. Gustong ipadisiplina ka. Hindi mo maidadivert ang issue, hindi mo pwedeng pag-usapan yung impeachment ni Sara, kaguluhan sa Middle East, ibang issue yun. Trabaho yun ng Executive Department kung paano harapin. Itong ginawa mo, Mr. Congressman, ito ang harapin mo. Meron ka ritong pananagutan. At yung kahihiyan, kahiyahiya na ginawa ng isang mambabatas na katulad mo, ay talagang hindi yan dapat pinalalampas. Dahil mambabatas, gumagawa ng batas. Pero ikaw sa tanggapin mo hindi, ikaw yung lumabag sa batas. Ano yung batas? Republic Act 11313 o mas kilalang Bawal Batas Law 2019 pa yan. Di ba? Hindi issue ng impeachment ni Sara at kung ano-ano pa ang pag-usapan. Mataas na bilihin, alam na natin yan. Itong ginawa mo, talagang hindi yan katanggap-tanggap. Pasintabi na aking sariling opinion, interpretation, itong aking binabanggit. Okay? Walang personal ang congressman. Pero masyadong controversial yung ginawa mo. At hindi mo pwedeng i-deny. Kasi yan ay in public, nationwide, worldwide, narinig. Mabuti na lang at dinilit ng Committee on Justice dahil talagang kaya pag nabasa yan ng mga kabataan sa darating na panahon na hindi yan gawain at dapat sinasabi ng isang mambabatas. Kaya ang tawag, kaya ngayong Kongreso, sirang-sira eh. Pag hindi korupsyon ang issue sa inyo ay pambabastos sa kababaihan, paano kayo makakabawi niyan? Paano patatawaging House of the People ang House of Representatives? Kung yung dapat pinagkakatiwalaan na siyang mag-uumpisa ng magandang aral sa mga kabataan at sa bansa ay siya pang gumagawa. Wow! Wala kang kalaban-laban dito kung kahit magpaulit-ulit ka, kahit maglupasay ka pa ng kapapaliwanag, walang mangyayari. Aminin mo at mag-sorry ka mula ulo hanggang paa sa lahat ng mga kababaihan. Magagawa mo yan sa magitan ng public apologies o kung ano man, bahala sa buhay mo kung anong gusto mong gawin dahil talagang mali yan.